Mapagpalang araw po mga ka-business, mga kapapi. Sana pinasa mabuti po kayong kalagayan. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-like and share and subscribe naman po. Pakisuportahan naman po sila Mrs. KB Official, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV. Sama nyo na rin po yung aking mga kaibigan sa pag-YouTube. Nandyan po sila Anime Reactor TV, Nika Marie Mix Vlog, Bernalyn OFW Kuwait, LB OFW Abu Dhabi, Nana Channel TV, Wonders of Ellie, Manny C. Villar, Amelita Pontilla Vlog, Pretty My 143, Melly K Vlog, Rich NC TV, Kuya Aul Vlog 04, Elias Bopis Official, Aptia Adventures, Julie 05 Mix TV, Friends Mix Vlog, Wakiwak TV, Kahimas TV, Ate Bebang Official, Tunay na Buhay sa Europa. Sama nyo na rin po si Ma'am Sacrifice Vlogs OFW. Shoutout po kay Tatay Ferdinand, Ate Kaway Ona, Ma'am Lenny 24, Ma'am Narisa Artiga, Ma'am M. Scord. Salamat po sa mga kaibigan ko na lagi pong naandyan at pinanonood po yung aking mga video. Diyos na po ang bahalang magbalik po sa inyo ng mga ginagawa nyo sa amin, sa mga katulad namin maliliit pa lang pong YouTuber. Maraming salamat po. Panibagong araw, panibagong reaksyon po tayo. Patungkol naman lang po doon kay Ate Maricel ng Kuwait. Yun pong pinakilala po ni Ate Ka-Business kay Kuya Bong para lang po makipagkaibigan. Ang hangad po ay makipagkaibigan lang po. Hindi naman po sinabing magiging kasintahan na ni Kuya Bong, kasi po ang nababasa ko po sa mga comment doon sa vlog nila Kuya Ka-Business ay may ibang pong pabor at meron pong ibang kontra na naman. Kaysa naman po daw ay matanda na, kaysa po ay gagamitin lang daw si Kuya Bong. Binibigyan na naman po nila ng masamang comment o kuro-kuro ang pagpapakilala nila Ate Ka-Business dito kay Maricel. Kaya ang lahat po ng ginagawa nila Kuya Ka-Business ay hindi po nagsasucess. Gawa po ng mga hindi malaman kung basher o yun lang po ang kanilang pananaw. At sabi nga ni Kuya Ka-Business ay malaya naman po sila sa mga ginagawa nilang pagko-comment na kaso wag naman po yung makakasaling po tayo ng damdamin ng isang tao. Lalo't maganda naman po ang hangarin ng nagpapakilala. Panoorin po natin itong video nila Ate Ka-Business patungkol nga po doon sa nagpakilala kay Kuya Bong na si Ate Maricel ng Kuwait. Panoorin po natin to. Dito po mapapansin nyo po yung ano po ni Ate Maricel na parang ano po siya kay Kuya Bong, parang nagmamalasakit po talaga. Pati mapapansin mo na may intention talaga si Kuya Bong na yung baga parang ano niya na makipag-usap kay Ate Maricel, hindi katulad ng mga nagdaang mga babae na naling sa kanya, yung mga nakipag-usap. Dito po parang may ano siya, may parang masaya. Yun po ang aking pakiramdam sa naging gawi po ng ating Kuya Bong. Mapapansin niyo po dito na para pong nung nakita ni Ate Maricel si Kuya Bong ay parang bigla pong nabuhayan siya ng loob. At parang totoo na ata to. Parang nakikinig ako po na ito na ba ang kasagutan sa hinihiling ng ating Kuya Ka-Business.
At marami na naman po nagko-comment na laban na naman kay Ate Maricel. Meron din naman pong pabor at meron namang talagang hindi mawala-wala sa ating mga upload ng ating Kuya Ka Business na may kumukontra talaga. Talagang napakakitid naman ng mga utak nila. Yung sinasabi ko. Hindi ba naman natin isipin na yung kapakanan po ng ating Kuya Bong na hindi naman po pabata si Kuya Bong, patanda na po. Kasi kung tutuusin mo, kasi may nabasa po ako, hayaan na lang daw po si Kuya Bong na siya na lang ang humanap ng mga kasama niya sa buhay. Diyan ko pa kuya na diyan ko kayo mamaliin kasi po sa katulad po ni Kuya Bong, hindi po natin mayaano na nakakahanap po siya ng mga pangasawa kung hindi po gagawin nila Kuya Ka Business to. Kasi kilala po natin si Kuya Bong, yan po ay hindi marunong manligaw. At kung i-ano lang po natin sa kanya na siya ang maghanap, baka matanda na po si Kuya Bong, hindi po nakakakuha ng asawa yan, di ba? Kaya wag po natin pangunahan yung mga ginagawa ng ating Kuya Ka Business. Kasi itong ginagawa ni Kuya Ka Business ay hindi naman to pagpapapareha. Kinikilala po nila yung mga pangasawa at makakasama ni Kuya Bong habang buhay. Kasi hindi po biro-biro to. Kasi oras na naikasal na to, kung sino man po yung mga papangasawa ni Kuya Bong ay dyan po lalabas yung lahat ng problema kung hindi nila masasala maigi to. Kasi hindi naman palibas nakipagkilala yung babae ay yun na ang magiging ano ni Kuya Bong. At tungkol naman po doon sa edad ay 1 taon lang naman po ang pagitan nilang dalawa. Kaya wala pong problema. Kaya pabayaan po natin ang diskarte ng ating Kuya Ka Business. Dahil lahat po ng ginagawa ng ating Kuya Ka Business ay para kay Kuya Bong. Tayo po ay manood na lang kung ano po mangyayari. Malay mo sila na po. O saka yung wag nyo pong iyahalin tulad yung mga yung mga unang babae na alam natin na ginamit lang po si Kuya Bong, ay wag po natin ihalin tulad sa mga nadating po ngayon. Dahil iba-iba po ang utak ng tao. Hindi po pare-parehas. Dangan nga lang at sinuwerte si Kuya Bong doon sa una at talaga namang gamit na gamit. At nagpakilala ang kaya po hindi po natin wag po natin isisi sa iba ang mga nangyari nung una. Malay mo sila na po ang tinadhana talaga ng ano. Kasi mukhang sa tingin ko naman po ay mukhang mabait si Ate Maricel. Diba po? Kaya wag po natin pangunahan ang diskarte ng ating Kuya Ka Business. Wag po nating kontrahen. Magbigay po tayo ng magandang komento na makakatulong po sa kanila. Kasi sa edad po ni Ate Maricel, makakaanak pa rin po naman yun eh. Kaya wag po nating kontrahen yung kanilang ano. Kaya po suportahan na lang po natin ang ating Kuya Ka Business sa ginagawa niyang mga vlog na patungkol po kay Kuya Bong. At wag po natin pangunahan yung diskarte nila para naman po maging maayos na po ang buhay ng ating Kuya Bong. Kasi kung hindi po sila kikilos at hindi sila hahanap ng mga kasama ni Kuya Bong, ay wala pong mangyayari sa buhay ni Kuya Bong. At tatanda po siyang ganyan kung siya po ang ating aasahan. Hindi naman po palibas at nakipagkilala ay mapapangasawa na po ni Kuya Bong. Siyempre, ikilitisin po muna nila yan at hindi po nila hayaang mapakasal si Kuya Bong sa hindi naman talaga karapat dapat na babae na alam naman po natin ang
ang naging buhay ng ating Kuya Bong nung siya ay wala pa sa Kamis family. At dapat po ang mapapangasawa niya po ay magiging understanding at magiging magpasensya, kasi po nakita nyo naman po sa mga nagdaang karelasyon ni Kuya Bong ay minsan ay talaga namang problema at konting ano lang po ay nawawala na ang ating Kuya Bong. Sana naman sa susunod na itong nakilala niya po na si Ate Marcel ay maging ayos na po ang lahat at maging komportable na po sila sa isa't isa. Maganda po yan, nagsisimula po sa pagkakaibigan, kasi ang lahat naman po ng relasyon ay nagsisimula muna sa pagkakilala, pagkakaibigan, hanggang sa kung makita nila yung at alagayan na po sila ng loob, eh diyan na po nagsisimula yung pagrerelasyon. Suportahan na lang po natin ang ating Kuya Ka-Business sa kanyang ginagawa. At huwag na po tayong mag-comment ng mga laban po sa kanila, para naman po maiayos na po ang lahat. Siguro po hanggang dito na lang po ang aking simpleng reaksyon. Pasensya na po kayo sa aking background, kasi mainit po doon sa may salas namin, kaya po nandito po ako. Salamat po sa mga viewers, mga subscribers at silent viewers na lagi pong nakasubaybay kay Kuya Allen sa lahat ng video niya, at pinagtsatsagaan po yung aking mga video. Pasensya na po at bago lang po tayo sa larangan ng pag-YouTube, kaya konti lang po ang ating nalalaman pa lang. Maraming po salamat ulit at God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.